Good morning mga minamahal, mga palangga, maayong buntag sa atong mga kaigsuonan diha sa Visayas ug Mindanao, maumunusab sa Luzon. Magandang umaga po, magandang umaga. Narito na naman po tayo sa ating segment Exercise for Christ. So sa araw na ito, Sabado, July 27, 2024. Mga minamahal, at sa ating Exercise for Christ, hinahangad muna natin na batiin ang ating mga kapwa, kapanampalataya, mga kaibigan, mga kapatiran, mga kamag-anak, Luzon, Visayas at Mindanao, at gayon din sa ibang bansa na nakatukas sa ating Today Salvation TV channel. Mga minamahal, so nagpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na maganda ang sinag ng araw sa ngayon. At lumipas ang bagyong Karina PH na talaga rin namang nanalasa. At binaha ang buong Metro Manila. Gayon din ang mga karatig na mga lugar dito sa Luzon. Apektado rin naman ang mga karatig lugar sa Visayas dahil sa hanging habagat. So talagang nasa pagsubok tayo sa kasalukuyan, mga minamahal. So tayo bilang mga manampalataya o bilang mga Kristiyano ay kailangan po natin na magiging matatag sa ating pakikibaka sa araw-araw, na habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, kailangan tayo matatag sa ating panampalataya sa Panginoon. Ngunit doon naman sa hindi pa nakakilala sa Panginoong Kristo, ay nawa ay unti-unti na silang lumapit sa dakilang Panginoon at tagapagligtas na si Lord Jesus Christ, na siya ang pundasyon ng panampalataya ng buong Kristyanismo sa buong daigdig. Kaya nga mga minamahal, bagamat naranasan natin nitong mga nakaraang araw ang hagupit ng bagyong Karina PH, at hindi lamang iyan, dahil ang Pilipinas ay makaranas taon-taon ng more or less 20 bagyo. So, ibig sabihin mga minamahal, batay sa ating panampalataya na tayo ay sa Diyos umaasa, ay lalo tayong magpakatatag sa ating pagtiwala sa Panginoong Diyos. Dahil sa tayo ay nasa mga huling araw na, at maraming mga pagsubok tayong maranasan. Bakit ganoon po mga minamahal, mga palangga? Dahil iyan po ay nasusulat sa banal na kasulatan na mismo si Apostoles San Pedro
ang nagpapaalaala sa atin sa kanyang sulat sa mga manampalataya. Unang sulat ni Apostol San Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 16. Ito ang sinasabi ni Apostoles San Pedro. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin. Nawaring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga gagalak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga gagalak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay magpapahingalay sa inyo. Ngunit, huwag magbata ang sinuman sa inyo na gaya ng mamamatay tao o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit, kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. So mga minamahal, mga palangga, maliwanag ang sinasabi ni Apostoles San Pedro na habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ay daranas tayo ng mga pagsubok na hindi natin dapat pagtakhan dahil minsan ito ay magiging kabiglaanan o dili kaya'y hindi natin nakalain, hindi natin mawari kung bakit ang mga bagay ay dumarating sa buhay natin sa magitan ng pagsubok. Kaya diyan tayo magpakatatag, mga minamahal. Nang sabi ni Apostoles San Pedro, kayo'y mga galak, sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Nitong nagdaang bagyo, Carina PH, ay talagang buong Metro Manila ay binaha. Nakita natin sa mga social media, sa TV, at sa iba't ibang platform ang dinanas ng ating mga kababayan. Inaanod at lumulutang ang mga kutsi at mga bus sa mga lansangan ng Metro Manila. Makikita din natin sa mga ilog na may mga barges na tinatangay ng hangin at ng tubig baha at sumadsad sa mga tulay, mga bahay na inaanod. Kaya napakaraming apektado na mga tao, mga Pilipino na dumanas nitong nakaraang bagyo Carmina PH. Sa mga pagsubok na ito, mga minamahal, sabi ni Apostoles San Pedro, ay hindi po dapat pagtakhan. Para doon sa mga manampalataya, ibinibigay na sa atin ang mga palaala. Ngunit, doon naman sa mga hindi pa sumampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon tagapagligtas, ay panahon na, kapatid, na manumbalik na kayo sa Diyos. Bakit ganito po ang ating sinasabi?
Dahil ang Panginoong Diyos, palagi po siyang nagbigay paalaala sa lahat ng tao na siya bilang manlalalang sa lahat ng mga bagay sa mundong ito, lalo na ang tao na kanyang nilalang ay dapat huwag makalimot sa kanya. Mga minamahal, mga palangga, siguro dapat magiging seryoso tayo sa ating panampalataya. Ang Diyos na nasa kalangitan ay nagmamasid lamang sa atin. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Upang ang tao ay hindi lumimot sa Kanya. Dahil minsan ang tao, lalo na kung siya ay nasa mabuti pang kalagayan, ang kanyang gawain ay ubod ng kasayahan, kaligayahan, tinatamasa, marahil ang yaman na kanyang tinatangkilik. Gayon din naman doon sa mga manampalataya ay minsan ang iba ay nakalimot sa Diyos. So ang Panginoong Diyos ay hindi nagkulang. Araw-araw ay nagpaalaala siya sa atin. Maraming mangaral ng salita ng Diyos ang naghahatid ng magandang balita ng kaligtasan. Maliban pa riyan ay ang pinakamasaklap ay ang mga pagsubok at mga sakuna na darating sa tao. Isa na nga riyan ang lumipas na bagyo na kung saan ay halos mahigit 30 katao ang namatay. At iba na may missing in action, nawawala dahil tinangay ng baha. At ang iba ay nasira ang mga kabahayan. At pagkalipas naman ng bagyo, nagkaroon naman ng sunog ng mga kabahayan at mga komersyal na mga gusali. Na nangyari sa Metro Manila at iba pang lugar. Bakit ganito, mga minamahal? Dahil po ang Panginoong Diyos ay hindi nagkulang sa kanyang mga pagpaalaala sa lahat ng tao sa buong daigdig, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Baha, bagyo, tornado, hurricane, mga ipo-ipo, mga wildfire, putok ng bulkan, lindol, lahat na ng kasakunaan. Ito po ay mga palaala ng Diyos sa lahat ng mga tao
upang sila ay huwag makalimot sa Kanya at kahit na manawari ay magbalik loob ang mga tao na nakalimot na sa Kanya. Isa sa mga propesiya ni Propeta Isaias ay matunghayan po natin. Sa Isaias Kapitulo 29, versikulo 6, na kung ito'y ating babasahin, ito po ang ating matutunghayan. Siya'y dadalawin ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kulog at ng lindol at ng malaking kaingay ng ipo-ipo at bagyo at nagliyab ng namumugnaw na apoy. Ito mga minamahal, kung inyong matunghayan sa social media, iba't ibang mga balita, sa iba't ibang lugar ay nagkaroon ng malakas na lindol. Halos buwan-buwan ay makarinig tayo ng kulog at kidlat. Iba't ibang ingay, dumarating na mga ipo-ipo, mga buhawi, tornado, hurricane, bagyo at malakas na hangin, at iba't ibang sunog, nagliliyab ng mga apoy sa mga kagubatan, sa mga syudad, at sa mga pamayanan. Ito ay sadyang pinapangyari ng Diyos upang ang tao hindi makalimot sa Kanya. Minsan, ang iba ay magtatanong, malupit ba ang Diyos? Hindi po, mga minamahal. Dahil ang Diyos, Siya po ay pag-ibig. Mahal kayong lahat ng Diyos. Ngunit bakit nangyayari ang mga kasakunaang ito? Ang dahilan nga po ay upang hindi makapagbigay ng dahilan ang mga tao na kanyang sasabihin, ito ay sinadya ng Diyos upang paalalahanan ang tao sa pagkalimot sa Kanya at sa mga kasamaan na mga ginagawa ng sanlibutan. Nasusulat na po rito, mga minamahal. Kaya wala na pong maibigay ng dahilan ang tao upang kanilang sisihin ang Diyos. Dahil nagpasauna na ang Diyos sa magitan ng mga hula sa Biblia na kung ang tao ay hindi tumigil sa kanilang mga kasamaan at hindi pagsisihan ng kanilang mga kasalanan at manumbalik sa Kanya upang mamuhay sa katuwiran, ay araw-araw ang mga kasakunaan ay papangyarihin ng Diyos at iyan ay palaging nangyayari. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Kung gayon, mga minamahal, wala na bang pag-asa upang ating maiwasan ang mga pangyaring ito?
Mga palangga, mga minamahal, sinasabi na nga ni Apostol San Pedro, ang mga pangyaring ito ay pagsubok sa ating buhay. At kung tayo man ay nagdurusa dahil sa mga pagsubok na ating naranasan, hindi lamang bagyo literal, kundi bagyo na dumaranas sa ating buhay, mga problema o ano pang ibang mga pangyayari, sakit, mga karamdaman. Ang sabi ni Apostol San Pedro ay huwag po matakot, huwag maging malungkot, bagkus tayo ay maging masaya bilang mga manampalataya. Dahil kung tayo ay nagdurusa na katulad din naman ng Panginoon Kristo, tayo rin naman ay maranasan natin ang pagdurusa na dapat din naman nating pagtiisan at gawin natin itong bilang mga kagalakan. Nasabi nga ni Apostol San Pedro sa unang Pedro Kapitulo 4, kanyang ipinahayag nang sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay, kundi kayo'y mga gagalak sapagkat kayo'y mga karamay sa mga hirap ni Kristo. Kung papaano raw nagdusa ang Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, na kung saan siya ipinako sa krus, parusa sa kanya sa mga kasalanang hindi niya ginawa, kundi ang nagkakasala ay ang buong sangkatauhan ng sandaigdigang ito. At namatay ang Panginoong Kristo nang siya ay inilibing, at pagkatapos ay 3 araw, siya ay nabuhay muli mula sa mga patay upang magbigay ng pag-asa sa bawat tao at ipalaala sa kanila ng buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Kaya nga dinanas ng Kristo ang kamatayan, ngunit ipinaranas din naman sa kanya ng dakilang Diyos Ama ang pagkabuhay muli mula sa mga patay upang ipakita sa lahat ng mga tao na may pag-asa pa sa dako paroon, hindi lamang dito sa buhay ng daigdig, kundi sa dako paroon na kung saan naroon ang kaharian ng Diyos. At ang buhay na walang hanggan. Nasa lugar na yaon sa kaharian ng Diyos, wala nang pagdurusa, wala nang kagutom pa, wala nang sakit ng karamdaman, ang lahat ay ubod ng kaligayahan. Kaya nga sa pangalan ng Panginoong Kristo, nang nagkaroon ng pagdaranas ng katakutan, nang dinaanan ng bagyo ang kanyang mga apostoles, nang sila'y naglayag sa isang karagatan, ay naranasan nila ang malakas na unos ng hangin at sila'y nahintakutan dahil sa laki ng alon, lakas ng hangin, at halos sila'y malunod na. Ngunit ano ang ginawa ng Panginoon Kristo?
sa mga nahintakutang mga apostoles doon sa kalagitnaan ng bagyo. Ito mga minamahal, ang pangyayari na isinulat ni Lucas sa kanyang Ebanghelyo, Lucas Kapitulo 8, versikulo 22 hanggang 25 na kanyang sinasabi, ng ganito. Nangyari nga sa mga araw na yaon na siya ay lumulan sa isang daong, siya at ang kanyang mga alagad, at sinabi niya sa kanila, magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagat-dagatan, at sila'y nagsitulak. Datapwat samantalang sila'y nangaglalayag, siya'y nakatulog at bumugso ang isang unos ng hangin sa dagat-dagatan. At sila'y nangatitigib ng tubig at nangasa kapanganiban. At sila'y nangagsilapit sa kanya at siya'y ginising, nangagsasabi, Guro, Guro, tayo'y mangagmamatay. At siya ay gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig at nangagsigil at nangagsitigil at humusay ang panahon. At sinabi niya sa kanila, saan na roon ang inyong panampalataya? At palibhasa ay nangatakot, sila ay nagsipanggilalas na sinabi nang sa iba, sino nga ito na siya nangag-utos maging sa hangin at sa tubig at siya ay tinatalima nila? Ito ang isinulat sa Ebanghelyo ni Lucas, Kapitulo 8, versikulo 22-25, na isang pangyayari na kung saan kasama ng mga apostoles si Jesucristo na naglalayag sa karagatan. Nagpahinga ang Panginoon Jesucristo at siya ay nakatulog. Ngunit mga ilang sandali ay biglang lumakas ang hangin, dumating ang unos, sila ay binagyo. Nagkaroon na ng tubig ang kanilang sinasakyan at malulunod na sila. Kaya karakarakay pinuntahan nila at ginising ang Panginoon Jesucristo at ipinaalam sa kanya na nanganib ang kanilang mga buhay. Nakalimutan, mga minamahal, ng mga apostoles na ang kanilang kasama ay kanilang tagapagligtas. Kaya nang gumising ang Panginoon Jesucristo, sinaway sila. Dahil sinasabi nila, nagsilapit sa kanya at siya ay ginising, nangagsabi, Guro, Guro, tayo'y mangagmamatay. At siya ay gumising at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig at nangagsitigil at humusay ang panahon. At sinabi niya sa kanila, saan naroon ang inyong panampalataya? At palibhasa ay nangatakot, sila ay nagsipanggilalas na sinasabi ng isa sa iba, sino nga ito na siya nangag-utos maging sa hangin at sa tubig at siya ay tinatalima nila? Mga minamahal, mismo kapiling na nila ang Panginoon Kristo, ngunit kulang pa rin ang kanilang panampalataya. Kapiling na nila ang dakilang makapangyarihan sa lahat. Ngunit, natakot sila sa unos at malakas na hangin at bagyo at malaking alon. Natakot sila na sila ay mamatay.
Kaya sinaway sila ng Panginoong Hesukristo, nasaan ang inyong panampalataya? Dahil nakita ng Panginoong Hesukristo na sila ay talagang takot na takot at akala nila ay mamatay na sila. Sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostoles, nasaan ang inyong panampalataya? Kaya dito, pinatigil ng Panginoong Hesukristo ang lakas ng hangin at unos at bagyo. Naging payapa ang kapaligiran at gumanda ang panahon. Ganyan po, mga minamahal. Ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Nasa kalagitnaan ng mga unos at bagyo ay dapat huwag tayong makalimot ng ating Panginoon Hesukristo, bagamat nandoon sa kalangitan, ngunit sa magitan ng ating panampalataya, siya ay kapiling natin. Siya ay nasa ating puso. Kung sa buhay lamang natin palagi ang kanyang mga salita, ang kanyang pangako ng pagliligtas. Kaya nga dapat, kung darating mga pagsubok sa ating buhay, ay huwag tayong maging malungkot. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil sa kalagitnaan ng unos, bagyo at mga problema. Darating ang Panginoong Hesukristo upang tayo'y payapain at upang tayo'y iligtas. So mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Rabadon Jr. sa ating segment, Exercise for Christ. So, kunting galaw-galaw, mga palangga, mga minamahal, tayo ay mag-exercise, mag-ehersisyo upang tayo ay hindi maatake sa puso. Amen? So, kunting galaw. Kunting jogging. Kunting lakad. Kaway-kaway. Unat ng mga kamay at ng mga paa. Tanggal sakit ng kasakasuhan. Para huwag tayo magkaroon ng rayuma. Mga minamahal. So tayo ay mag-jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thanks Lord, purihin ang Diyos. Salamat po Diyos sa aming kalakasan. Sa araw-araw po Panginoon, na kayo lamang ang aming inaasahan o Diyos. Kayo ang aming pag-asa. Nawa magandang kalusugan ang inyong ibibigay po sa amin sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ay mabuti na ng aming katawan, kaluluwa at espiritu ay palaging sagana sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ayon sa inyong kalooban na ipinagkaloob ninyo ang awa
pagmamahal at biyaya, hindi lamang sa akin at sa aming mga pamilya, kundi gayon din sa aming mga kamag-anak at sa lahat ng mga panampalataya, mga kapatiran, na sa inyo po, Panginoon, ay sumasampalataya. Praise God. Hallelujah. 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 In Jesus Christ's name. Amen. Kunting inhale, exhale tayo, mga minamahal. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. Amen.